Sip on forever. Sana all. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Trending ngayon, kahapon, until ngayon, yung pagtulo ng sipon ni BBM sa isang speech sa United Nations ba? Ang chika pala. Tanging si BBM lang pala ang nagpunta na head of state or presidente that session, Kabibig. Mahilig talaga ng special session si BBM. Bakit gusto ni BBM ng special session? Para siya talaga ang special. No, Kabibig? Nako. At ang tema pa ng kanyang speech kahapon, protecting women. Hindi nahiya si BBM sa mga sinasabi niya, no? O eto, Kabibig, ha? Marami ang nagtanong, ano ba ang rason kung bakit tumutulo ang sipon sa ilong ni BBM? Alam nyo, Kabibig, may video na kumakalat ngayon kung ano ang true explanation ayon kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nako, babalikan na naman natin ang video ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noon, yung kasagsagan ng eleksyon ng presidente, marami ang galit kay Pangulong Duterte kasi siniraan daw niya si BBM. At tayo naman naniniwala na talagang siniraan ni Digong si BBM para hindi manalo. Ngayon natin na-realize totoo pala yung mga sinasabi niya. May bago na naman at inugat na naman, binalikan na naman ng mga netizen ang video ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nag-e-explain sa mga taong bangag, sa mga taong tumutulo ang sipon at hindi mapigilan. Yung parang shock lang ba habang salita ka tumutulo ang sipon. Ngayon, Pangulong Rodrigo Roa Duterte explain everything. Hindi ito si Claire Castro, ha. Nga sabi ni Claire Castro, normal lang yan. Pag parang Pangulong Bongbong Marcos is still adapting to the weather. Still adapting to the weather, kaya tumulo ang sipon. Normal lang yan. Kasi, baka hindi, baka he's not feeling well, pero talagang kailangan niyang gawin ang mag-speech sa UN. That is an essence of a true leader. Sabi pa ng iba, okay lang daw as long as nagpakita at ginampanan ang kanyang trabaho. Pero tumulo talaga. Yung pagtulo, ay grabe naman yung word ng tumulo, tulo. Yung pagtulo ng kayang sipon, yun pala ang one of the St. Thomas. Halo? St. Thomas! Ay naku. Ito ang video ni Pangulong Duterte para, depende na sa inyo kung maniwala kayo or hindi. Depende na sa inyo kung ano ang iyong reaction sa old video ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Watch this video. Ibaw ka kung sa'y mukalit ng ang sip on, mukalit ng tulo. Di nila mapunggan. Sip on forever. Sana all. People of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure, technology, or trade. But there is a simpler and more human measure. How are the women doing? Hindi ko po natanong kung siya'y may sipon, pero siguro dahil sa sobrang lamig, baka normal lang. Kahit naman po tayo, ako nga po medyo kumakatikati, muna, siguro normal lang sa weather. Pero, he's okay. The status He's of okay. its Napanood nyo na. Tama na naman daw si Digong. Sabi ng iba, ay nako, grabe talaga itong si Digong. Alam na alam niya lahat
Alam niya na itong pagtumulo ang sipon, biglang tumulo ang sipon, palatandaan pala ng isang vangagers. O, di masidigong. Of course. Diba? Alam ni Pangulong Duterte yan. Kasi may giyera siya sa mga adiktos. So, pinag-aralan na niya. Nag-research na siya. Baka marami na siyang nakausap o ano mga sintomas ng mga adiktos, ganito, ganyan. Ngayon, pinalikan ang old video ni Pangulong Duterte, nasagot ng mga tao kung bakit tumutulo bigla ang nangsipon sa ilong ni BBM. Kasi, explanation normal lang. Pero ngayon, confirm. Confirm niyan kabibig. Wala na yung kaek-ekan, wala nang kaetsusan. Hindi sana silang lahat tumulo ng sipon. Hindi sana lahat ng pumunta ng malamig na mga lugar ay agad-agad tumulo ang sipon na hindi mapipigilan. 'Di ba? You can drink a lot of vitamin C para sa immune system mo. Pero talagang iba ang reaction ng mga netizen. Nagmarka daw in history si BBM, the first and the only president na tumulo ang sipon habang nag-speech sa United Nations. Undisputed, remarkable, at talagang ang Pilipinas talaga ang nanguna. At presidente pa, 'di ba? Kalerke naman ang mga komento ng ating mga netizen. Ito, walang dalang panyo si BBM. Ay parang nagpuna siya ng tissue. Or parang alam na ba ni BBM na posibleng tutulo ang kanyang sipon? Pero nakakadiri talaga kapipig, no? Ewan ko. Sasabi lang, normal lang daw yun. Pero sa Pangulong Duterte, hindi yan normal. Oy, St. Thomas yan ng something. Oy, sabi ni Pangulong Duterte, St. Thomas yan ng mga adictos. Oy, yan kabibig ha. Nabwisit daw. Ito, tama lang ang sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Tama ka, Tatay Diggs. Normal lang yan, Tay Diggs, sa taong abnormal. Sana all. Tama ka, Tatay Digong ngayon nakikita talaga ng buong mundo ang mga kaadikdikan, kabangag-bangang ni Marcos na pilit pagtakpan. Diyos na ang nagbulgar sa harap ng buong mundo. Yaks, nakakahiya. I'm sure yung mga adiktos na mga alam nila kung ano ang mga sintomas. Tawang-tawan lang ngayon. Baka sabihin ng mga ibang lahi, wow, ang Pilipinas may adiktos ng presidente, or baka sabihin ni Trump, the evidence is very clear. Don't na makabibig. Kasi pinag-usapan ito worldwide. Buong mundo ang talagang pinag-usapan itong pagtulo ng sipon ni BBM. Si BBM walang sakit. Diba? And I'm sure si BBM pag may sakit yan, hindi yan mag-i-speech doon. Diba? Sabi ng iba, that's divine intervention. Ang ibig sabihin yan, gusto talaga ipakita ng Panginoon sa buong mundo kung anong klaseng presidente meron tayo sa Pilipinas. Hindi naman pahiyain ng Panginoon si BBM, kundi imulat ang mga tao sa buong mundo. Yung mga taong hindi pa mulat, yung mga taong bulag-bulagan pa. Tingnan nyo, yan ang presidente nyo. Hindi pa rin kayo maniniwala, bigyan ko kayo ng sample. Yan, tumulo. Diba? Ang sipon biglang tumulo, hindi mapigilan. At wala namang sipon si BBM that time. Wala talaga. Bakit naghingos-hingos ba si BBM? Naganaana ba si BBM? Wala naman. Hindi mo siya naghingos-hingos. So, that's abruptly. Hindi man gently. Diba? Grabe talaga ang Panginoon sa atin, no? Talagang hindi lang sa Pilipinas niya, sa media ng Pilipinas, kundi sa buong mundo. Lalo na yung mga taong kilala ang mga palatandaan ng isang vangagers. Baka pag pinagtatawanan na tayo ngayon, tapos ang tema pa ni BBM about woman empowerment, tapos ang pamilya Duterte, lalo na ang vice presidente, gitabangan nilang away, i-impeach pa nila. Yan ba ang woman empowerment? Yan ba ang pagtulong para sa bayan Pilipino? Yan ba ang pagtulong sa mga kababaihan? Parang nakakasuka. Nakakadiri kasi may tumulo ng sipon agad. Tapos nakakasuka yung tema na kayang pinagsasabi doon mga kabibig. Diba? Boy sipon.
Ang daming pangalan ni BBM. Paglapag ni BBM sa kanyang sa sinasakyan sa New York, tinawag ng Lupin of the Philippines. Pag speech ni BBM, tinawag siyang Boy Sipon. Ano ba talaga? Ang daming pangalan ni BBM. May kasama yung boom, revealed. Kakaiba ka talaga, Tatatigong. Isa kang legend. Oo. Yes, totoo yan. Sabi ni Jessica Martires de Soyo. Baka ito si Jessica may alam din ng mga sintomas ng mga binili. Adactus. O nga tayo, no? Damak-damak. Ronnie knows. Hindi Ronnie knows. Hindi Ronnie Drews. Sana all, sipon forever. Kaluod ni BBM. Yaks from ako at ako. Malala na talaga. Sipon pa more. Yun mga kabibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizens. So ikaw, ano ang inyong reaction hinggil dito? Yung iba, pinagtatanggol si BBM, kawawa naman, may sakit, and so on and so forth, nanibago ang katawan, matanda na daw. So baka ganun ang reaction ng kanyang katawan sa malamig. Malamig ba ang klima ngayon sa sa Amerika? I don't know, parang hindi yata. Diba? Pero yung iba, tawang-tawa sa nangyari kay BBM kasi talagang binulgar niya ang kanyang pagkatao kung sino siya sa harap ng maraming tao. Worldwide ang kahihiyan, worldwide ang revelation. Nasagot na ang lahat ng katanungan. Yung mga iba na hindi naniniwala, yung mga iba na kailangan ng isang ebidensya, yung klarong ebidensya, nasagot na. Bibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. By the way, anniversary pala ngayon sa pagdukot nila kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nag 1 year na. Pero ang ICC wala pa rin email. Alam nyo na, done deal na to, di ba? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.